Sa pag-usapan natin 'tong gulo at kahihiyan na dinala na naman ni Amy Marcos kahapon sa Senado. Walang iba ang tinutukoy ko ay ang kanyang propaganda video. Yes, I call this a propaganda video dahil raw na raw ang video na 'to, very editorial, parang TikTok lang, walang evidences, walang proof, walang resibo, ni pagsabi ng sources, hindi siya nakapagbigay. So, it's clearly a conspiracy theory, it's clearly a video full of chismis, ganyan. And knowing Amy Marcos, talagang intrigera from the very start. So, sa video na 'to, halatang pinunteriya niya talaga dito si Tito Sen at si Ping Lacson at si Risa Hontiveros. Pinunteriya niya ang minority senators. Dahil itong si Tito Sen daw at itong si Ping Lacson ay nagkaroon daw ng pagpupulong together with Speaker Bogie D. III. Si Speaker Bogie D. III, Speaker ng House ito, no? At nagkaroon daw ng pagpupulong tungkol daw sa itinutulak na charter change o CHA-CHA sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. So, ang ibig sabihin nito, no, yung mga nakaupong mambabatas kaya daw tinutulak din at pinipilit na palitan si Alan Peter Cayetano para daw maitulak tong CHA-CHA. Yun ang press release ni Amy Marcos. Kasi yung mga nakaupong mambabatas, sila na ang babago ng Constitution. So which means to say, gagawin daw yun para yung mga nakaupong opisyal sa gobyerno ay mariretain sa kanilang mga posisyon at walang magaganap na 2028 elections. Most especially, presidential elections. At mariretain si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang posisyon. Yun yung kanyang press release. Yun daw yung pinag-usapan nila Tito Sen at ni Senator Ping Lacson together with Speaker Bogie D. III dito nung nag-meeting sila sa isang hotel. Pinabulaanan ito isa-isa na minority. No, lahat talaga nagsalita excluding Lito Lapid. Sana all Lito Lapid. Now, lahat ng senador ay not in favor of any amendments to the Constitution. They just want to bring back the dignity and the integrity of the Senate. Yun lang ang gusto talaga ng mga senador sa ngayon. Kasi ang dungis na ng Senado. Imagine sa trust rating, mas mataas pa ang Kongreso kesa sa Senado ngayon dahil sa puro kabalbalan na nangyayari sa Senate ngayon. Wala daw may gusto ng charter change. Kasi kung meron daw may gusto ng charter change, noong majority pa lang sana, etong minority ngayon, sana noon pa lang pinag-uusapan na nila yan sa kanilang mga caucuses. Kaso hindi eh. Never daw nangyari sa kanilang mga meeting ang pinag-uusapan yung charter change na yan dahil